Nasaan ang boses ng mga church leaders? Nasaan? Mga mahal kong kababayan, may tanong ako. Nasaan ang boses ng simbahan? Nasaan? Nasaan yung boses ng mga bishop, ng mga pastors, mga pare, mga Christian leaders? So, yan, Roman Catholic man o Protestant o anumang denomination or sekta. Napakatahimik. Napakatahimik habang sugatan yung bayan natin. Tahimik habang lumalaganap yung matinding kasinungalingan. Tahimik habang naghihirap lalo ang mahihirap nating kababayan at patuloy yumayaman lalo na yung mga nasa kapangyarihan. Ang tanong ko, tayo ba'y tunay ng mga lingkod ng Diyos? Kung sa oras ng krisis, napakatahimik natin. Mga mahal na kababayan, huwag nating kalimutan yung civil rights movement sa Amerika. Alam niyo ba? Hindi politiko ang nagsimula noon, kundi isang pastor, isang church leader, si Martin Luther King. Ginamit siya ng Diyos para gisingin ang konsyensya ng buong bansa. So sa kasaysayan, paulit-ulit nating makikita, kapag kailangan ng pagbabago ng isang bansa, madalas, mga church leaders ang tumatayo at nangunguna. Ngayon, ano na? Ngayon, sa ating henerasyon, nasaan na yung mga church leaders? Sabi ng Panginoong Hesus, kayo ang asin ng mundo. Kayo ang ilaw ng mundo. Pero kung asin ka, wala kang alat, wala ka ng silbi. Kung ilaw ka, pero tinatago mo yung ilaw mo, useless ka. So mga pastor, mga pari, mga church leaders, kung mananatili tayong tahimik, hindi tayo asin, hindi tayo ilaw, anino lang tayo. At ito pa, mga church leaders, we always talk about discipleship. Oo, very good naman. You always talk about making disciples. We always talk about it. Pero anong ginagawa natin ngayon? Kung talagang discipleship ang usapan, hindi ba dapat kasama to sa discipleship? Pagtayo para sa katotohanan sa lipunan. Di ba kasama yun? Di ba dapat kasama rito yung pagiging bahagi natin ng pagbabago sa politics and governance? Tatandaan natin, real discipleship is not about growing in numbers. It's about transformation from the inside out. At kung tunay yung transformation, ito'y dapat makita rin sa paraan ng pamumuhay ng bayan natin, ng bansa natin. Oo, makikita rin dapat sa pamamahala ng gobyerno ng bansang Pilipinas na siyang tinitirahan natin. At kung takot tayo magsalita, dahil baka masagasaan mo, yung connection mong nasa gobyerno, okay, yung politiko, nasa politika, ibig sabihin lang yan, you are pleasing men and not God. At wag nating gamiting excuse, ito yung lumang-luma na separation of the church and the state, mga kapatid, malinaw. Hindi ibig sabihin ng separation of church and state na hindi na dapat makialam sa ang simbahan, sa mga issue ng bayan. Ang ibig sabihin lang noon,